Ni Kristo o tatag ni Kristo? Sagot. Ang meaning ng sulpot, Teka. wala doon sa tanong mo. Objection, Mr. Moderator. Ang sulpot, ang meaning yan ay Objection. emerge. Ha? Emerge po ang meaning ng sumulpot. Hindi po ang sumulpot ang meaning. Wala ay pong, hindi tatag ni Kristo. Dapat, i-present mo muna yung definition mo. Objection, Mr. I-define Moderator. mo muna yung sumulpot na yun ang tunay na term. Itanong mo muna sa akin. Huwag kang magawa ng sarili mong definisyon na hindi na ayon sa mga lexicographers. Objection na. Ang objection niya sustain kay ihan ayaw mo pangutana nga maana nimo makon ang meaning, ma-determine ang meaning. Okay. Objection, Mr. Moderator. Dapat moderator mag-present siya ng definition sa emerge. Okay. Objection pangutana. Sige, refresh ko. I-refresh ko na lang. Sustain. Okay, refresh ko po. Ang salitang sulpot, Bro Paul, ginagamit yan lalo na po sa mga debate informal or formal. Ang tanong ko po ganito, pagsasabihin ba yung inyong grupo na sulpot, tanong, tatag ba yun o Kristo o hindi? Objection, Mr. Moderator. Ayaw. Hindi ko tanggapin yung tanong niya sapagkat gumawa siya ng sariling definition niya. Ang akin, ang definition ba ng diksyonaryo, mag-cite ka muna ng definition ng diksyonaryo at doon ako aayon yes or no. Sustain. Gumawa ng definition mo. Sustain ang iyang objection. Okay. Ayun ang iyang pasabot nga imong pangutana ibase sa definition nga imong gibase mo sa referensya niya. Pangutana din siya. Mr. Moderator, ako ho ang nagtatanong. Okay. Hindi ko pwedeng mag-ano ako ng reference. Simple lang tanong ko eh. No. Ang point niya is that ang iyang objection nga imo din giplastar ang kahulugan. Iyang gusto nga pasahon ang kahulugan niya nga o iya pang dawaton ng dili. Mo niya pasabot. Objection, ha? I-premise sa imong referensya. Kaya nga, ang objection ko po, kaya nga, binigyan ko po siya kung alin ba ang kahulugan ng sulpot pagdating sa relihiyon. Ginagamit kasi yan na termino. Mr. Moderator. Ang iyang pangutana, kung gigamit ba kuno ang word nga emerge. Ginagamit yung sulpot. Hindi, sulpot. Yung Ang sulpot ginagamit sa yan kabahin sa pagluntad sa saksi sila. Kristiyanismo. Hindi mo na sagot sa tanong niyan ha. Explanation ko muna ito. Hindi pa. Ang atin pong debate resolved by Bible and references. Kaya hindi pa ako tatanggap ng tanong sige. na hindi nagbabase sa referensya. Kailangan mag-cite ka muna ng diksyonaryo na ito, Brad Paul, bang kahulugan ng emerge? Sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Huwag kang magbigay ng sarili mong kahulugan sapagkat magulo tayo pag ganon. Kailangan may common understanding tayo at nakabase iyon sa ating dalang ebidensya. Pag may ebidensya ka yan, i-define mo ang emerge at saka magtanong ka sa akin, yes or no ba? Tanggapin ko ba yung Moderator's tanong time mo? sa Brad Paul. Moderator's time. Mabitik mga pangutana. Ang iyang pangutana, Brad Paul, yung sumusulpot, tatag ba ni Kristo o hindi? Mabitik mga pangutana. Tama naman ang question. Kasi, siya man ang affirmative. Siya ang affirmative. Dapat tubagon mo. Pero sayon naman ang imo tubagon. Tubagon mo siya. Kaya ang iyang tema nakasukad sa iyang affirmative side. Gidala sa imo. Mabitik mga Pero pangutana. mahimura kayo nga naman. Sayon na kayo sa tubagon. Pero basta ka, ang nakita, sa side sa iyang affirmative mo, iyang ibali sa pagpangutana sa imo. So, obligado dito mo tubag. Okay. Pero Sagutin sayon na. natin. Tubag na lang. Sagutin natin. Sayon na kayo. Iyang pangutana organize mo dahil. Kung ang sumulpot ay yung hindi tatag ni Kristo, Mabitik. mapatunayan natin na ang Katoliko hindi pala sulpot. Dahil tatag ni Kristo, may dala akong ebidensya na ang Roman Catholic. Sagot na zero. Sabi dito, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion
was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kung ang definition mo na ang sumulpot hindi tatag ni Kristo, maliwanag na ang Katoliko hindi sulpot dahil tatag ito ni Kristo. Objection. Ang kanyang sinagot ho, hindi raw sulpot Armano Katoliko. That is not my question. My question simple. Yun bang sulpot, tatag ni Kristo o hindi? Okay? So, ayan kanya, sabi niya, hindi daw Katubag nila, natubag ni Reverend Paul, ingon siya, hindi sulpot, tatag. Ang yan tubag. ang sulpot, tatag ni Kristo. Hindi, ang sulpot ay, wala, tatag. Okay, good. I-clarify ko muna ha. Ang Very sagot good. ko ay ganito para maunawaan mo. Next question. Makinig ka mabuti ha. Ang sagot ko ay ganito. Next question. Sinabi mo na ang sulpot hindi tatag ni Kristo. Sinabi ko na hindi sapagkat ang Katoliko ay tatag ni Kristo. So hindi sulpot. Okay na. Ikaw natali sa Okay. gulo. So, ngayon talagang pinagpipilitan mo talaga yung putos ng buwad na references na post daw ng Facebook. Ayon sa ating rules, Mr. Moderator, accessible. Tanong, makapakita ka ba sa live na Facebook ngayon na sinabi ko yan? Yes or no? Matagal na yon. Yes or no, Mr. Moderator? Yes or no? Ngayon hindi. Ayan. Bakit? Kalkalin pa natin yung Facebook mo. Ayan. Pero ito ang sagot ko. Mananagot ka sa Panginoon. Dahil maraming naka-screenshot nito. Dili, kanang violation of the rules, ad hominem. Dalawa. Managot ka sa Panginoon, meaning to sinakasa. Dalawa Imong na. giatusahan, pero dili ka anang ako sun ha, dili ka mo anang side comment nga personal. Yeah. Buingon lang ang pangutan na plain lang at tubagon, wala tay side comment. Kay kanang moingon ka nga, managot ka sa Panginoon, wala na mas topic. Wala na murag. Mr. Moderator, Okay. kaya na sinabi niya na Next question tayo. edited ko lang daw ito. Ano yung edited? Di ba nag-accuse ka sa tao? Next question. Clarification. Dapat din yun. Clarification. Wala siya nag-ingon nga tempa, nakadungog ko, klaro kayo sa kumaminaw. Wala siya ang kana kuno nga kaning sa Facebook nga comment is edited, wala siya mga nga ikaw. Oo nga. Ako ang nag-present. Tungod kay nito Ibig sabihin, ka. accuse yan na ako ay nagdala ng edited. Ano Dili. na sa Ang akin? point lang diha. Manloko? Ang point diha nga wa siya mag accuse nimo. Oras na. Ang ato lang inani. Next question. Ang ato ini. Ang ato lang ini nga ato lang Osbon ha. Kami sa atong Osbon ato lang iabuhid ang personal comment ba. Ha? Direct or indirectly. Okay. Next question. Next question. Ngayon, tanong. Sabi mo, wala kang may pakita. Ngayon, paano mo nasabing totoo yan kung wala kang ipapakita? Paano mo masabi? Totoo ito sapagkat ako mismo nag-screenshot nito noon pang pinopost mo na ito. At hindi lang ako, even si El Sanchez, maraming CFD na naka-screenshot na sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay nagsimula na 313 AD pa. Next question. Sabi ng Baptist Theological Seminary na aklat, sabi doon that the Roman Catholic Church naging community of bishops. Sabi diyan. So tanong, lahat ba kayo sa Roman Catholic Church community of bishops o hindi? Out of topic sapagkat ang ating Mr. Moderator, objection. ang ating tema patunayan mo na Objection, sumulpot 380 AD. Hindi po ito tungkol sa isyo na ang simbahang Katoliko ba ay kongregasyon ng obispo o hindi. Okay. Hindi relevant ko sa topic. Ato hatagag chance si Brad Ryan sa pag-explicar unsay tumong sa mong pangutana. Unsay gusto nimong makabuot o prubahan. Ang tumong sa question, Mr. Moderator, tinanong niya ako niyan kanina. Ibig sabihin, naniniwala siya sa references. So ngayon, tatanungin natin kung talagang naniniwala siya. Kasi ayon po dyan, ang Roman Catholic daw, naging community of bishops. Simple lang tanong ko. Inasangayunan ba niya ang statement ng aklat niya na ginamit niya? Yes or no? Asban ako. Kung motuo man siya ang nga statement o dili, moabot ba ta sa punto
nga ma-resolbar nga ang Romano Katoliko na pabarog sa sumulpot sa 380 AD. Muabot ba na siya? Mulid siya dito? Okay, tagatog chance. Tumaga. Counter objection, Mr. Marut, hindi to aabot. Ang importante lang dito yung year na pizza. Na-existido na ang Roman Catholic Church. Immaterial po ang hindi na pizza. Sapagkat ang main object natin, ang main subject natin ay yung pagsulpot year 380. Dapat yun ang kanyang fokusan sa debating ito. Irrelevant tayong obispo. Atong garon para fair, para yun nga ma-present yun niya, mapangutanan niya ang good na pangutanan. Sa unsang pagiha, para sa mga naminaw, nga ang pangutanan nimo, ang tubag sa mong pangutana, mapamatud-an ang sa atong proposisyon nga kabahin sa 380 nga kung mutuo siya nga namang mapamatud-an man kabaga kana nangayo explanation ang mga moderator. Mr. Moderator, una ginamit niya, tinanong niya sa akin, ginamit niyang aklat. Number 2, pinatunayan niya kay Novatus daw, ang pagbasa niya kanina ng references, proving, implying na meron na daw Roman Catholic Church kasi nga sinabi daw sa aklat. Okay. So the relevance of the question is, I have to cross-examine his references kasi mali-mali ho ang references na yan. I will disprove the references. Siya mismo dapat sagutin niya. O ulitin ko yung tanong. Sige, tagatog chance, tumaga. Moderator decision, tumaga. Noong 325 AD, sabi ng iyong aklat, ang Roman Catholic Church proper was no longer its congregation, but rather a congregation of bishops. Yan. Tanong. Tanong ka. Sagot. Let him finish. Hindi, may yes or no yun eh. Let him finish. Naaman sa oras. Maliwanag dito, Pastor Ian Puentes, na earlier sa year 325, nandoon ang Iglesia Katolika. Yun ang main issue. Hindi ako nag-prove na ang obispo, congregation ba ito ng obispo? At irrelevant naman yun sapagkat ang tema natin, 380 mo, pinasulpot. Dito sa inyong aklat, 325, earlier than that year, nandoon na ang Roman Catholic Church. Naging congregation siya ng bishop. Existing ang Roman Catholic Church. Natubag nga ang pangutan na ang punto na, regardless, dili nga immaterial na ang sakop ba sa congregation o dili ba? Ang punto niya nga ang patunayan niya na naidiya na pinaagi atong punto. Kato siya, katong pasabot niya nga members congregation, side nga topic na ito. Okay, next question. Ginamit mo na naman si Novatus, ang Novatianism. Okay? Ginamit mong patunay na nandoon na daw, wala pang 380, nandyan na ang Roman Catholic Church. Ginamit niya Novatianism. Tanong, Brad Paul, ano ho ang tunay na pangalan ng Novatianism, leader ng Novatianism? Out of topic, Mr. Moderator. Hindi tao dito ang subject matter kung hindi yung pizza. Yes, moderator's time. Ang pangutana wala musuod sa tema. Iga ang tema. Parang musuod ka. Objection, Mr. Moderator. Dili issue kung sa ang Novatian. Objection. Ang issue din katong gisulti sa libro nga diha na ang Roman Catholic. Objection. Nadinig nating lahat ginamit niya ang Novatianism. Pinatunayan niya na before sa panahon ni Novatian, nandyan na daw kaya aking tanatanong na naman yung reference niya. Kung kilala niya ba talaga yung leader ng Novatianism na siyang nag-start ng Novatianism. Dili siya issue. Dili masunod sa tema. Hindi issue, pinipresent niya. Wala ba akong karapatang tanungin ang presentation niya? Pero mugawas ka sa tema. Kung imong pugso ng pangutana, mugawas ka sa tema. Sa issue diha, ang pagkanaa na sa iyang referensya. So, proceed na lang sa laing question. Dili masunod sa tema. I-rephrase lang ang imong question. I-rephrase imong question. Ang Novatianism po, sinimulan ng isang tao at ayon mo,
nandyan na ang Roman Catholic sa panahon ni itong Novatianism. Presentation mo yan, tinanong mo rin yan sa akin. Kaya ang tanong ko, ano po ang pangalan ng leader ng Novatianism? Again, counter objection, Mr. Moderator, for violating the rules of dialogue number 1. lagi. Ang kining kuan kanang imong giyon kinsay unsay definition sa Novatianism. Ngalan sa leader. Unsa may relevance ana pag-establish sa time sa 380. The relevance is, sabi niya, pagdating ng Novatianism, meron ng Roman Catholicism. At kanyang patunayan na nandoon na. Kaya raw mali ang 380. Kasi sa Novatianism nandyan na. Kaya tinanong ko po, kung sino ang leader niya, ang pangalan, kilala ba niya dahil nandyan po ang kanyang... Ang point niya, kung kilala niya ang leader, paano mo ma-establish ang time? Paano mo ma-establish na kung kailan lumitaw yung leader niyan? Sige. Next question yan, next question. Okay. Okay. Alright. Sa Edict of Thessalonica, tama ba na ginawa ho na state religion ng Roman Empire ang Christianity? Tama ba yun o mali? Out of topic yun, sapagkat ang ating Roman Catholic Church, totoo naman na ang Kristyanismo ay diniklara na state religion ng Roman Empire sa pamagitan ng Edict of Thessalonica. Pero walang ebidensya doon na malinaw na 380 sumulpot ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Patunayan mo sa aklat mo. Magbasa ka ng The Catholic Church emerged sa 380. Yun ang aking hinintay na ebidensya. Mr. Moderator, ang lahat ng itatanong ko, Mr. Moderator, pinipresent niya, hindi out of tema yun. Sinabi niya yung kanina. Tinatanong natin siya sa kanyang sinasabi kung totoo ba. Okay, let's just give a chance. Naaman sa imong ihuman ng grace nga point, ang iyang premise, preparatory na iyang question. Ang iyang siguro nga mo resulta nga munigar sa pabarog sa imong punto. Okay. Sige. Palihog lang, magpatong tao pamatasan. Pamitaw lang ta, di lang ta magpadasa emosyon kay para matunhay atong natay kapsay. Thank you kayo. Para-paraan ramay si Arkeoy. Okay, tanong, Brad Paul, nabanggit mo si Apostle Peter na Pope, Santo Papa, binanggit mo rin ito. Objection, Mr. Moderator, wala akong binanggit about kay Pope. Kung meron, Kay Pope. balik natin, i-review natin. Wala. Ang sabi ko, si Pope Damasus. Santo Papa, Si Pope Damasus ay Church of Rome ayon sa binasa ko sa Edict of Thessalonica. Hindi ako nagtas ng papase. Kaya huwag kang magtanong ng papase sapagkat hindi yung pasok sa proposisyon. Okay, Out of topic ka lang. Okay. Ang tanong ko po, Mr. Moderator, simple. Kasi ang presentation niya, si Pope Damaso, Pope daw ng Roman Catholic at maraming lista ng Pope. Kaya magtatanong ako ngayon sa Pope. So, hindi pa rin pasok sa tema yun. Hindi na tayo magtatanong. Kining iyang punto nga tungod kay ni-touch kag Pope. Mangutana siya kabahin sa mga Pope. Niya karon, gatagan ko siya chance pagpangutana. Serious questions ni mo ana mo base mo ang punto na nato nga mo resulta ni sa ato pagresolbar sa atong proposisyon. Okay. Atong di man nato mahibaw anang iyang unsay iyang sis pangutana og di nato ipagpadayon. Padayon na. Objection, Mr. Moderator. Tanggapin ko yung kanyang tanong. Tanggapin ko ha. Pero kung na hindi related yon sa sunod na tanong sa 380, didakan siya. Klaro na, sakto na, fair enough. Kung dili na mo relate sa tema, ato nang didaksyonan. Okay, fair enough. Kasi nga, again, Mr. Moderator, klaruhin ko muna kasi ang kanyang presentation yung tinatanong natin. So, binanggit niya po, okay? So, ang tanong niya,
paminaw, moderator's time. Sakto nga pwede ka mga utana base sa iyang presentation. Pero your question must be directed towards the resolution of the issue. Dili kay mga utana lang ka para lang di sa katubag. Dili na ang katutuyan nga ma-resolve man ang issue. Kinayan, kaning pangutana nimo mo resulta pag-resolve sa issue. Ano ako pasabot? Para fair din sa duha. Kaya nga. Okay? So, ito, So, katagal tagag chance nga mangutana nga dili pa kay klaro sa uban basta sa mo resulta na sa pag-resolve sa issue. Okay? Thank you. Ito, premise. Premise nga pangutana. Ang patunay na mali ang tema ko dahil meron ng series of popes na banggit si Damasos. So, ang tanong ko ngayon, meron ka bang ebidensya, historical evidence, na ito pong si Pope Damasos papunta kay Pope na primerong Pope na si Peter? Meron ka bang evidence dyan? Historical evidence? Dahil ayon po sa Britannica, there is no historical evidence na si Pope, ito pong tinawag ninyong Pope na una, ay wala pong historical evidence. So sabi mo, may series of popes po na ipinipresent mo kanina. Nandun si Damasos. So meron ka bang historical evidence na si Peter ay unang Santo Papa sa Roma? Out of topic. Hindi po tayo topic about sa pagka-Peter na Pope. Bad Paul, modernist time sa. Ato na ni eklaro pagayo. Dili, bisan pag naay siya ikapakita nga series of a list of papacy, dili siya isyo sa pagguba mo sa iyahang presentation. Now nga, dili siya pwede nimo ipangutan. Objection. Nganong maingon man ka nga wa ning connect. Dili akong kadibate. Ang presentation si Damaso. Ayo, dili ako imong ikadibate. My part is to make a proper way of questioning. Asa man gikan si Damaso? Balikon ko Pastor Agahan. Ang imong pangutana, bisan pag naaman o mawala og list of papacy, dili na maong isyu nga makapaguba sa iyang ginikative sa imuha. So ang imong karuntang ipangutana, kanunayon nimo, gubo nimo para mo barog ang imo. Anong isyu? Asbaw mo pangutana? O asbaw mo pangutana? Ang pangutana, Mr. Moderator, pinatunayan niya na meron pong connection si Pope Damasos kasi meron silang lista galing ho kay San Pedro na unang Santo Papa na banggit niya kahit i-review natin ang video. So ang imong gipangayo, ang akong kung meron ba siyang historical evidence na si Damasos na pinipresent niya, connected ba yun historically? Dahil ayon po sa Britannica, there is no historical evidence na unang Santo Papa papunta kay Damasos. Yung list of Pope, wala yun. Ibig sabihin, ang ating pong pinag-usapan yung kanyang presentation na hindi ho yun totoo. andili, ang point nimo nga do number say his connection. Base sa history, pero is not dili man good issue kung say connection niya. Og mo pamatuod na siya nga kanang bisag naa say connection ko pero naingon nga earlier or after naghisgot na og date or year nga mo resolve sa issue kana madawat. Pero ang tumong lang nga wa say connection sa Santo Papa lain na nga issue. Meaning to say, kung bukunin mo ang argumento pinaagi nga wa si Damaso why connection sa Santo Papa. Tama. Which is dili man mo issue. Ang issue nga imong nga dapat ipunting mo pangutana nga mugupa mo pabarog nga 380 na ang kuan. Dili, Mr. Moderator, kanang 380, Mr. Moderator, ako ng tema. Correct. Correct ko ba? Ang 380 tema na po na ang atong pangutan-on ron i-cross-examine ang iyang gisulti. Kung gisulti siya ang pagput Damasos na connection na historically, walang di man pwede siya pangutan-on. Dili, sakto na. Ang imong gisulti na related sa iyang pangutana. Pero wala mong good na siya mo lead ngadto sa pag-resolve sa issue sa proposition. Mao lagi ang imong pangutana dili mo lead ngadto sa wala mo lead para pag-resolve ba. Yang ano iyang nagi-present? Iya ang presentation. Ang iyang presentation nga aram na niya. So galing nga pangutan-on natin sa iyang presentation. Pero ang pasabot nato ba akong explain ko niya
Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number 12. Respect always the right ruling of moderator. Bakit kinakasya ng moderator? Wala, kana siya. Wala, nag-explain lang siya siyang side. Wala man siya, dili na sign of disrespect. Ang punto rin ako ang mauni. Iyan ang gitandog, ang kanahisgutana na parte ni Damasus. Tinuod, sakto. Pero ang iwang pangutana, kabahin ni Damasus, kinanglan, doon ay kalabutan sa pagresolbar sa issue na sa 180. Dili lang maingon nga, ang tumong nimo nga, gubuon nimo ay connection. Ang probaran nimo nga, wala siya connection sa Santo Papa, na si Peter ba? So, mo na punto rin ako, Brad, nga kinanglan, dili na to issue kung doon na ba siya connection ni Pedro. Kung dili, kinanglan mo probar na 380 pa ang na sulpot ang tumaw ang Roman Catholicism. Dili lagi Mr. Moderator kay wala man siya naghisgot nga 380 lang may sulpot. Ang iyang issue Mr. Moderator, pag iyang issue Mr. Moderator, wala pa'y 380 na sila. Mao bitaw nga ang akong gubuon nga di na tinuod nga wala pa'y 380 na sila. Dili ang 380 kay ako man ang tema. Lahi man iyahan. I-rephrase natin. Gulo na kay Rephrase. Rephrase na siya. Pastor, next question. Nagbalik-balik na ni, nagbalik-balik na. Next question na gani. Sige. Sa dili pa, Mr. Moderator, Bad Paul. Imong nadungog nga kaming duha pareha o huna-huna nga dili madawat ang pangutana. Next question na lagi. So kaya, atong ipormal pag istorya. Atong ipormal nga dili madawat so. Sige na. Next question. Next question, Mr. Bad Paul. Palihog lang mga ang audience, palihog lang. Ato lang respetuhan ang mga atong diskasan. Palihog lang, respetar lang. Okay. Next question na. Okay. Aduna na naman tay duha ka minuto o 40 minutos segundo. So, aduna tay mga tulo na question. Next question na. Okay. Totoo ba na binanggit mo na yung Roman Catholic Church first century pa lang nandoon na, yes or no? Yes, totoo. At may ebidensya akong dala na Roman Catholic Church first century. Ikaw ang wala pang naipresenta. Okay. Ayun. Okay. Now, next question. Follow up. Ang dami kong references dito, meron kang references. Yung nagsinabi dyan na first century lang, naandun pa ang Roman Catholic. Ilang aklat sa references mo na marami, ilang aklat ang meron doon? Ito, first century, itong sinabi ng NIV ninyo na kasali ang Baptist, sinulat ni Apostle Paul, ang recipient ng letter to the Romans ay ang Church of Rome. So, nagka-unite po ang mga Bible scholars at ang mga dalubhasa sa larangan ng relihiyon at kasaysayan na first century, nandun ang Iglesia Katolika. Ikaw pa ang hindi nakapresenta. So, ilabas mo na yung ebidensya mo. Next question. Present niya, first century, di ba? Nadinig nyo, dalawang aklat, sabi niya, kasali daw ang Bible. So ngayon, tanong, dahil ang Roman Catholic Church po ay under po yan ng Santo Papa sa first century, sino po ang Santo Papa ng Roman Catholic Church? Ayon po sa Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number 1, that no question or point shall be raised that is unrelated to the debate proposition. Pabalik-balik na niya. Unsa may tumong sa pangutana? Follow-up question ra, Mr. Di ba, ang pangutana na kung sa'y tumong, maprobahan ba? Unsay tunong? Pasug aprobahan na to, nga dili tinuod, nga first century na kaya nga kung tema 380, di na tinuod mo, nito mo ka customer. Sige. Simple na customer. So, dili tinukod kay... Follow-up question na sa iyong presentation, ngayon sa yes, present niya. Sige, follow-up question, tabaga. Bihira kayo. So, pakirepeat yung tanong. Brad, Rian.
ginamit mo nga, sabi mo, first century nandyan na. Meron pa kang references. Kaya ang tanong ko, eto na lang. So, ayon po sa references mo na yan, ang meaning po ng Roman Catholic Church is under po ng Santo Papa yon. Kaya sa first century, ayon ng references sinasabi mo, sinabi ba dyan, yes or no, na si Peter, si Pedro, ang unang Santo Papa sa Church of Rome? Yes or no? Itong referensya ko? Yung ginamit ko, Yes, yung dalawa. yes. Tubagan lang, time naman. Sabi dito, Roman Catholic Church, first century. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church, and Saint Peter who founded the first Christian church in Rome in first century. Nabasa. Natubag ang pangutana. Wala na. Wala.